Sa pambungad na eksena, ipinakilala sa amin ang isang batang babae na nagngangalang Maria Merriweather na dumedalaw sa libing ng kanyang ama. May nakita siyang batang lalaki sa di kalayuan, ngunit kapag lumingon siya, wala na ito. Si Maria at ang kanyang tagapag-alaga, si Heliotrope, ay pumunta sa opisina ng kanilang abogado pagkatapos ng libing upang malaman ang higit pa tungkol sa huling habilin at tipan ng kanyang ama. Nang maglaon ng gabing iyon, binasa ni Maria ang aklat na The Ancient Chronicles of Moonacre Valley, na nagsasabi tungkol sa isang kabataang babae na sinasamba ng kalikasan at natuklasan na nawala sa kanyang ama ang lahat ng lupain, na nag-iwan sa kanya ng isang pag-aari, isang libro. Isang gabi, ang babaeng ito ay biniyayaan ng mahiwagang Moon Pearls, na naging isang Moon Princess. Siya ay umibig sa isang miyembro ng Merriweather clan na nagngangalang Rolf, na kabilang sa Denoir clan. Si William Denoir, ang ama ng prinsesa, ay nagbigay sa mag-asawa ng isang pambihirang itim na leon bilang regalo sa kasal, habang ang ama ng nobya ay nagbigay sa kanya ng isang magandang unicorn. Nagpa siya ang Moon Princess na ipaalam sa kanila ang mga Moon Pearls dahil sa sobrang saya niya. Ibinunyag niya na kayang tuparin ng mga perlas na iyon ang anumang hiling at makikita sa puso ng isang lalaki na ilantad ang katotohanan. Nang malaman ng dalawang pamilya ang impormasyong ito, tila nadala sila ng kasakiman. Pagkatapos ay isinara ni Maria ang libro at nagpa siya na matulog. Sa susunod na eksena, dinala ni Heliotrope si Maria sa Moonacre Manor upang manirahan kasama ang kanyang nawalay na tiyuhin, si Sir Benjamin Merriweather. Muntik na silang makidnap ng ilang bandido sa daan, kasama na ang nakita ni Maria kanina. Sina Maria at Heliotrope naman ay nakaganti at nakatakas. Sa wakas ay nakarating sila sa kanilang destinasyon pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Ang kanilang pagdating ay sinalubong ng nakakatakot na tiyuhin ni Maria, na nag-aalok ng kanyang pakikiramay sa kanyang ama. Sinubukan ni Heliotrope na ilarawan ang kanilang pagtakbo sa mga bandido sa puntong iyon, ngunit hindi interesado si Benjamin na marinig ang tungkol dito. Ipinakilala niya sila sa kanyang malaki at itim na aso, si Rolf, at dinala sila sa loob. Kasunod nito ay itinuro niya ang dalawa sa kani-kanilang kwarto. Bumaba si Maria para mag-almusal kinaumagahan, dala ang kanyang minanang libro sa kamay. Nang makita ni Benjamin ang libro, kinuha niya ito at itinago sa kanyang koleksyon. Nangangatwiran si Maria, ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang tiyuhin. Gusto ni Heliotrope na makipag-usap kay Benjamin kapag kumakain sila ng almusal, ngunit gusto niya ang katahimikan at hiniling sa kanya na tumahimik. Muli siyang nakiusap ni Maria na ibalik sa kanya ang aklat dahil iniwan ito ng kanyang ama para sa kanya. Nagalit si Maria nang tawagin ni Benjamin ang kanyang ama na duwag bilang tugon. Gayunpaman, nagpapatuloy siya sa pagpuna sa kanyang ama sa pagkawala ng lahat sa paglalaro. Pagkatapos, naglilibot si Benjamin sa bahay, kung saan nagtanong si Maria tungkol sa mga bandido kanina. Inihayag niya kay Maria na ang mga magnanakaw ay miyembro ng pamilya Denoir at nagbigay ng babala na huwag pumasok sa gubat. Nang maglaon, habang ginalugad ni Maria ang tahanan, napadpad si Maria sa isang piano na nagsimulang tumugtog ng mag-isa. Naiintriga siya at nagsimulang tumugtog ng isang magandang himig habang sinusundan niya ang palipat-lipat na mga susi. Nakita siya ni Benjamin sa ilang sandali at tila hindi siya masaya. Tinuruan ni Benjamin si Maria kung paano sumakay ng kabayo sa gabi. Si Maria ay sumakay sa isang puting kabayo, at ang dalawa ay sumakay upang libutin ang nayon pagkatapos magbigay ng ilang pangunahing mga tagubilin. Iminungkahi ni Benjamin na umuwi habang lumulubog ang takip silim, ngunit mukhang nagsasaya si Maria. Pagkatapos ay sinabi niya na gusto niyang manatili sa labas mamaya, na nagudyok kay Benjamin na paalisin siyang mag-isa. Habang nag-iisa, nakarinig si Maria ng malungkot na sigaw, kaya nakipagsapalaran siya sa kagubatan, hindi pinansin ang babala ng kanyang tiyuhin. Nakahanap siya ng isang bihag na kuneho doon at nagpatuloy upang iligtas ito. Bigla siyang napapaligiran ng mga magnanakaw. Isa na rito si Robin Denoir, ang kabataan mula sa mga unang eksena. Plano nilang kidnapin siya, ngunit sa sandaling iyon, ang kahangahangang Rolf ay nagpakita at tinakot sila. Pagkatapos ay inihatid ni Maria ang nasaktang kuneho pauwi. Kinabukasan, nakita niya ang nakagugulat na pangitain ng isang puting kabayo na nagmamadali sa harap ng mansyon.
Kinabukasan, nilapitan ni Maria si Benjamin na may sunod-sunod na tanong tungkol sa mga kakaibang bagay na nangyayari sa lugar, tulad ng misteryosong puting kabayo at piano na kusang tumutugtog. Sa di malamang dahilan, lumingon si Benjamin at iniisip kung titigil ba siya sa pagtatanong kapag basa na ang mga mata nito. Di nagtagal, dinala siya ni Rolf sa kusina ng manor, kung saan nakilala niya si Marmaduke, ang mahiwagang chef ng manor. Siya ay napakabilis sa kanyang trabaho at may kapangyarihang mag-teleport mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sinabihan ni Marmaduke si Maria na tapusin ang pagbabasa ng libro ng kanyang ama kapag nagtanong siya tungkol sa mga kakaibang pangyayari. Tinutulungan din niya siya sa paghahanap ng aklat sa koleksyon ni Benjamin. Nang sa huli ay ipinagpatuloy ni Maria ang pagbabasa ng aklat, nalaman niyang nag-away ang dalawang pamilya dahil sa mga perlas. Hindi nasiyahan ang Moon Princess sa kanilang katakawan, kaya isinumpa niya ang Moonacre Valley ng walang katapusang kadiliman simula sa 5,000 na buwan, maliban kung ang isang dalisay na puso ay narinig. Tumakbo si Maria sa Marmaduke matapos mapagtanto na ang kwento ay batay sa aktwal na mga kaganapan, at na-verify niya na ang lokasyon ay gumuho dahil sa sumpa. Sinabi niya na ang isang tunay na prinsesa ng buwan lamang ang makakabasag ng sumpa. Naguguluhan si Maria dahil nabuhay ang Moon Princess maraming siglo na ang nakalipas, ngunit ipinaliwanag ni Marmaduke na ang tunay na Moon Princess ay isang taong may kapangyarihang makakita ng puting unicorn at may dalisay na puso. Nang marinig ito, nalaman ni Maria na siya ang napili. Pero ayaw niyang maniwala, kaya nagpasya siyang umalis sa estate. Natuklasan ni Maria ang isang kuweba na tinitirhan ng isang babaeng nagngangalang Loveday, nakahawig ng Moon Princess mula sa nobela, habang tinatahak niya ang kagubatan. Ipinaabot ni Loveday ang isang imbitasyon kay Maria sa kanyang tahanan at ipinahayag na siya ay dating prinsesa ng buwan. Nakikiusap siya kay Maria na manatili, na idiniin na walang makakaalis sa dapat gawin. Sumagot si Maria na gusto niyang tumulong ngunit hindi sigurado kung paano magsisimula. Pinayuhan siya ni Loveday na hanapin ang mga moon pearls dahil walang nakakaalam ng kanilang kinaroroonan. Nakuha pala ng Merryweathers ang susi ng safe ng mga perlas, at ninakaw ng mga Denoir ang kabaong na naglalaman ng mga ito. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Maria na ang bookmark na ginamit niya ay naglalaman ng isang nakatagong susi. Nakiusap si Maria kay Loveday na ihatid siya sa Denoirs para magamit niya ang nawalang susi para buksan ang kabaong na naglalaman ng mga perlas ng buwan. Ipinakita sa kanya ni Loveday ang kuta ng Denoir sa kanyang kahilingan, ngunit agad siyang huminto at sinabing hindi na siya makakabalik doon. Tinanggap ni Maria ang kanyang mga alalahanin at nagpasya na maglakbay ng mag-isa. Palihim siyang pumasok sa kuta ngunit mabilis na natuklasan ni Coeur Denoir, ang ama ni Robin. Ibinigay niya sa kanya ang susi pagkatapos na matuklasan at malaman na ang kabaong ay walang laman. Itinanggi niya na sila ay nasa casket at sinisingilang Merryweathers sa pagkuha sa kanila. Iniisip ni Maria na itinago nila ang mga ito. Bukod dito, sinabi ni Coeur na kapag dumating ang walang hanggang kadiliman, sa wakas ay babangon ang mga Denoir, at ang Merryweathers ay parurusahan dahil sa kanilang kataksilan at kasakiman. Si Maria ay pinananatiling bilanggo sa isang piitan. Nalinlang ang gwardya na buksan ang pinto ng selda ni Maria kinaumagahan sa pamamagitan ng kanyang gown. Kapag ginawa niya, sinasamantala niya ang pagkakataong tumakas sa kagubatan. Inutusan ni Coeur ang kanyang mga tropa na patayin siya pagkatapos malaman ang kanyang pagtakas, dahil ayaw niyang wakasan ang sumpa. Pagkatapos, hinabol ni Robin at ng kanyang mga tauhan si Maria, ngunit nakatakas siya sa pamamagitan ng pagtatago sa kagubatan. Hinanap siya ni Rolf sa parehong sandali at ginagabayan siya sa bahay. Nang magpakita si Benjamin, pinarusahan niya ito dahil sa hindi pag-iingat. Sinusubukan ni Maria na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang tiyuhin ay hindi tumanggap. Nang maglaon ng gabing iyon, pinagsisihan ni Benjamin ang kanyang masasakit na ginawa, kaya lumapit siya sa pintuan ni Maria at sinubukan itong kausapin. Sinabi niya sa kanya na nagsisisi siya at sinasabing ginawa niya ito dahil nag-aalala siya sa kanya. Hindi tumugon si Maria, ngunit tila nabuhayan siya ng loob sa kanyang magiliw na pagkilos. Nakarinig si Maria ng ingay sa labas ng kanyang silid sa madaling araw, na nag-udyok sa kanya na mabilis na kumuha ng kandelero at tumakbo sa likod ng fireplace. Sa sandaling iyon, naglalakad si Loveday sa isang nakatagong pasukan at pumasok sa kanyang silid.
Pinuna ni Maria si Loveday sa pag-iwan sa kanya kanina sa usapan. Humingi ng paumanhin si Loveday at ibinigay ang damit ng Moon Princess bilang tugon. Tinanggap ni Maria ang kanyang paghingi ng tawad at isinuot ang damit. Bumaba sila habang mukhang iisa pa rin. Pagkaraan ng ilang oras, naakit si Loveday sa tunog ng piano at tumakbo sa music room para magsimulang tumugtog. Sa gitna nito, napansin ni Maria ang isang salamin sa silid. Sa pagtitig dito, nakita niya ang isang sulyap kina Benjamin at Loveday bilang isang mapagmahal na mag-asawa. Ang kasal sa pagitan nina Benjamin at Loveday ay isinapubliko. Gayunpaman, nang ihayag ni Loveday na siya ay isang Denoir at na siya ay nagpapanggap bilang isang Merryweather, ang mga bagay ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon. Nagalit si Benjamin sa balitang ito at sinabi niyang niloko niya ito para mahalin siya. Bilang resulta, nakatakas si Loveday, at pinaalis ni Benjamin ang pakikipag-ugnayan. Nang maglaon, napansin ni Maria ang isang katulong sa bahay na nagngangalang Digweed na nag-aalis ng isang painting ng Moon Princess na lumitaw ng wala saan. Sinenyasan niya itong huminto bago ipakilala sina Heliotrope at Marmaduke sa likhang sining. Ipinakita sa kanila ng Moon Princess ang isang puno na naglalaman ng mga moon pearls habang patuloy silang namamangha dito. Taglay ang kaalamang ito, nagpasya si Maria na humingi ng tulong kay Robin dahil bihasa siya sa bawat aspeto ng kagubatan. Bago umalis, hinikayat niya sina Benjamin at Loveday na magkita sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng mga maling liham. Matapos ang matagal na paghihiwalay, muling nag-ugnay sina Benjamin at Loveday noong hapong iyon na parehong mukhang masaya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan nila ang panlilinlang ni Maria nang pareho silang umaasa na humingi ng tawad sa isa't isa. Pagkatapos ay umalis ang dalawa sa paghahanap kay Maria kasama sina Heliotrope, Marmaduke, at Digweed. Sa kabilang banda, natuklasan ni Kur mula sa kanyang especially iyan na agila na si Maria ay nasa kakahuyan, na nag-udyok sa kanya at sa kanyang mga kasama na hanapin siya. Samantala, nasagasaan ni Maria si Robin sa kakahuyan at gumamit ng lubid para hulihin siya at ibitin ng patiwarik. Pumayag si Maria na palayain ang bata sa kondisyon na papansinin siya nito. Hinihiling niya ang kanyang tulong sa paghahanap ng mga perlas ng buwan. Dahil bawal si Robin na tulungan ng Merryweathers at binigyan siya ng kanyang ama ng go-ahead na isagawa ang kanyang pagbitay, nag-alinlangan siya. Gayunpaman, kinumbinsi siya ni Maria, at sinabing limitado ang oras nila kung hindi ay mamamatay ang buong lambak kasama niya. Pagkatapos ay sabay silang tumuloy sa direksyon ng puno na may hawak na mga perlas ng buwan. Ang isa sa mga goons ni Kur ay dinukot si Robin mula sa likuran habang sila ay nagpapatuloy, na inihiwalay siya kay Maria. Pagkatapos ay dinala siya sa kanyang galit na ama, na nararamdaman ni Robin na ipinagkanulo siya. Iginiit ni Kur na hindi na siya kumpiyansa kay Robin at may pangako na siya mismo ang humawak sa sitwasyon. Si Maria ay sumisigaw para kay Ralph, na nawawala rin nang siya ay naiwang mag-isa. Di nagtagal, nakita niya ang parehong puting kabayo sa isang pangitain, na nagdidirekta sa kanya sa puno na may mga perlas ng buwan. Gayunpaman, pinigilan siya ni Kur nang papasok na siya at iginiit na ipakita niya sa kanya kung nasaan ang mga perlas ng buwan. Sa ibang lugar, nagtagumpay si Robin na makatakas sa mga bumihag sa kanya sa tulong ni Ralph. Ngunit habang tumatakas sila, malungkot na binaril si Ralph ng mga tauhan ni Kur, na kumitil sa kanyang buhay. Agad namang tumugon si Robin sa sigaw ni Maria sa pamamagitan ng pagsunod sa tunog. Sa wakas, nahanap niya siya at iniligtas siya mula sa kanyang ama. Pagkatapos, lumapit sina Maria at Robin sa puno at pumunta sa isang guwang na espasyo sa pagitan ng mga ugat. Sa wakas ay natagpuan nila ang mga perlas ng buwan sa loob. Ang dalawa ay tumakas sa isang tagong lagusan bago lumitaw ang mga tauhan ni Kur doon. Inaakay sila sa labas ng mga perlas ng buwan at mga kislap ng mga puting kabayo. Gayunpaman, dumating si Kur sa isang talampas kung saan ang lambak ay di umano'y isinumpa. Hindi nagtagal, dumating si Benjamin kasama ang kanyang mga katulong, na sinundan ni Maria at Robin. Habang ipinapakita ang mga perlas ng buwan, ipinagbabawal ni Maria ang sinuman na hawakan ang mga ito. Sinabi niya na ang kalungkutan ng magkabilang pamilya ay pangunahing dulot ng pagmamataas at kasakiman. Sa kabila nito, muling nagkaroon ng mainitang pagtatalo sina Kur at Benjamin hanggang sa pumasok si Loveday.
Sa eksenang ito, nilinaw na si Loveday ay anak ni Kurt. Hinarap niya ang kanyang ama at tinanong kung bakit ganoon na lamang ang sama ng loob nito. Sinusubukan niyang hikayatin ang kanyang ama at si Benjamin na lunukin ang kanilang mga ego at basagin ang sumpa. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay patuloy na naninindigan sa kanilang mga ego. Nang mapansin ito ni Maria, naiintindihan niya na dapat niyang hawakan ito ng mag-isa. Dahil dito, pumunta siya sa gilid ng bangin at tumalon sa tubig gamit ang isang string ng mga perlas. Habang sumisikat ang buwan, isang malaking alon ang umaalon patungo sa bangin, na may daan-daang puting kabayo na tumatakbo sa loob nito. Ang isa sa mga kabayong ito ay nagkatawang tao kasama si Maria sa ibabaw nito, na dinadala siya pabalik sa pagtitipon. Gumaan si Benjamin nang makita siyang bumalik, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata habang niyayakap siya nito. Si Rolf ay binuhay muli habang ang sumpa ay inalis, na nagmumukha ng itim na leon. Sa huli, nagkaayos sina Benjamin at Loveday, na humihingi ng tawad ang dating sa kanyang pagmamataas. Nagtatapos ang pelikula sa pagsasama-sama ng mga pamilyang Merriweather at Denoir, at sa wakas ay naibalik sa dating kaluwalhatian ang Moonaker Valley.